Oya! Kamusta kayo mga katropa? Kagaya nga ng ginawa natin, kumuha tayo ng kawayan doon sa Agbang kasi magre-repair tayo ng saranggola. Hindi lang tayo basta magre-repair, kundi gagawa rin tayo ng saranggola. At hindi lang yung basta saranggola, kundi saranggolang alae. Yan, so stay tuned mga katropa kasi para di idle yung oras natin. Maglilibang tayo ng konti sa pamamagitan ng paggawa ng saranggola. Goodness. Okay, so gagawa tayo ng saranggolang alae. Ayan. So bakit ba tinawag na saranggolang alae? Siyempre, saranggola dito sa Batangas. Dito sa Bawan ay meron tayong general term para sa saranggola. Ang tawag dyan ay papagayo. Ayan. Ano ba yung mga iba't ibang klase ng papagayo dito sa Batangas? So maraming iba't ibang klase. Magsimula tayo sa maliliit muna. So una, kuros-kuros, debahay, puso-puso. Meron din tayong tinatawag na tupi-tupi. Meron tayong ulo-ulo. Yan. Meron din tayong tinatawag na balde-balde o debalde. Madali lang malaman kung anong klase at uri ng saranggola meron dito sa Batangas. Dadagdagan mo lang yan ng salitang de at malaman mo na kung anong klase ito. So doon tayo sa mga common. So meron tayong tinatawag na katulad nito, saranggola. So ito yung pinaka-common na papagayo na meron dito sa Batangas, ang saranggola. Okay, meron din tayong tinatawag na delawin, o yung parang ibon. Meron din tayong tinatawag na detuka. Lawin din siya pero meron tuka. Okay, with the twist. So meron tayong depaa, merong debuan o half moon, de aeroplano, de totobe, at kung ano pang de. At shape na gusto ninyo, pwede. So madali lang malaman, lalagyan lang natin ng salitang de. So i-repair natin yung nasirang saranggola. Paano ba ginagawa yon? So siyempre, ito na yun. Okay, ito na yun, ha? So nasira yung saranggola natin dito. So ito lang naman yung pinalta natin, ito at saka ito. Nakita nyo, nandiyan pa rin yung pangalan, hindi nag-iba. Mahalaga, guys, bakit ba merong pangalan itong saranggola? Siyempre, property nyo yan. Wow! Kailangan papangalanan ninyo. Kasi baka mawala yan o kaya maputol ang tali habang lumilipad. Doon kung saan napadpad, ite-text kayo o i-inform kayo ng mga nakapulot niyan kung nasa na ba. Wow! Ano ba yung mga kailangan natin sa paggawa ng saranggola? Siyempre, unang-una kailangan natin dyan, kawayan. Pangalawa, kailangan natin ng golok, tabak, okay, o bolo. Siyempre, kailangan matalas yan. At syempre, para magmukha tayong profesional, kailangan natin ng metro. Kung wala kayong metro, pansukat, pwedeng medida, tape measure. Kung ayaw nyo ng pansukat, madali lang. May tinatawag tayo na tantiameter. Okay? Tansya-tansya lang. Bago natin simulan, ano ba yung mga parts ng saranggola? So, unahin natin. Itong straight line na to, ang tawag dyan, patindig. Pangalawa, ang importante, itong bilog na to. Kita nyo ba? Wow. Hey, ang bilog na to, ang tawag dyan na hubog o paripa. Okay, sa salitang Batangas. Ito naman ang kanyang, yan, ulo o uluhan. Siyempre, ulo, head nga yan eh. At siyempre, ito ang kanyang puwitan, yan. Okay, punta naman tayo sa plastic part niya. Okay, so itong tatawag natin na
pabalat, plastic, kahit anong kulay, red, blue, yellow, green, RGB. Wow! Okay, so plastic, kahit anong design pwede nyo gawin dyan. Pangalawa, ang tawag dito ay palawing. Palawings. Hindi. Tawag dyan ay palawing-wing. Yan, itong ginupit na plastic na to. At ito naman, itawag natin dyan, design sa puwet niya ay palikpik. Yan, parang sa isda, palikpik. Okay, another part pa na importante sa saranggolang alae ay ang tinatawag natin na sumba. Hindi yung sumba na sumasayaw-sayaw. Yan ah, sumasayaw-sayaw. 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 Yan ah, sumba. So ito yung tumutunog. Bakit kailangan tumutunog? Wala, design lang yan. At saka alarm. Para alam mo kung lumilipad pa. At ang sumba, meron siyang kawayan din. Tawag dito ay bagting o wala ako ah. O bawig. Yan. Bawig ang tawag dyan. Bawig. Para ipitin yung kanyang sumba, ang tawag dito ay kansing. Yan, kansing. At para maitali natin ang ating saranggola, kailangan niya ng tanse. Ang tawag dito ay parisukat. Parisukat, yeah. So kailangan ng parisukat pag itatali natin yan. Yan dapat ay perfect right angle. Sabihin 90 degrees. Kita nyo ba? 90 degrees. Yung mga sosyal, kailangan nila ng ganito. Ang tawag dyan, swivel o tinsor. So, kailangan ito para hindi agad maputol. So, yun na. Gawa na tayo ng saranggola. So, ang tamang technique kapag gagawa tayo, una natin gagawin yung hubog niya, yung pabilog. Simple lang, kailangan natin ng magbawas o magkayas ng kawayan. Unahin muna natin ang isang pakpak niya, isang side. Okay? So kailangan i-check natin yan kung maganda. Yung pag ginanon mo siya, hindi dapat yan magbabali na parang nagato na kahoy. So kailangan makunat siya. Okay? Sige, bukasan natin. Palit nga tayo. Palit. Please. Ako po, napaka-purul. So, dahan-dahan lang yung pagbawas, ano. Tsaka dapat habang kinakayasan mo siya, pinapaikot mo na ganyan. Wow! Yung kawayan para pabilog at maganda. No? Lumalambot na siya, oh. Nagkakakorte na. So itong gagawin ko na to, ito ay para sa tanse na may numero 50 o numero 50. So medyo malaki to, kaya dapat medyo mabilog siya. Okay. Buwasan natin itong manunulo. Lambot na. Alright.
Okay. So itong saranggola natin, meron tong tinatawag na buko o itong parang mga linya sa pagitan ng kawayan. So para sa saranggola lang ito, meron siyang dalawang buko. Hindi buko buko. Okay. Kapag nakagawa na kayo ng isang ganito, kunin nyo naman itong kawayan na hindi pa nakakayasan o nababawasan. Tapos ito yung magiging tutularan ninyo o reference. So dapat lahat ng sides ganitong ganito para pantay na pantay siya. Bukatin muna natin. cm. Kailangan dahan-dahan lang nabawas. Wag agad yung agad-agad mong ibibuhos lahat. Baka masaktan ka. Ingat pala sa paggamit ng gulo ka. Baka mataga. So dalawa na yung ating sides. So lagi nyo i-check habang kinakayasan at binabawasan siya. Dapat pantay siya na ganito. Hindi naman 100% na pantay. Kasi pag tinali na natin to, pwede pa ulit natin bawasan. So pwedeng remedyohan. Nahabulin natin. No? So almost pantay na silang dalawa. Magkasing kapal na rin, magkasing nipis, dapat pareho. Kasing lapad. At titingnan ninyo kung straight, diretso siya. So medyo baliko. Di bali, okay lang yan. Ulitin lang natin to dito sa kabilang side naman. So kuha ulit kayo ng reference. So, gamitin natin to kasi maganda yung pagkakaano niya. Isang side. Okay. Tapos itong bandang gitna, babawasan din natin ng konti. Pero hindi masyado. Kailangan pantay siya. Ganun ninyo mo palagi para matest nyo kung makunat siya. Eventually, gawa na. Yung ating bastagan. Nagparita. Almost pantay naman siya. Okay, so gagawa na tayo ng patindig niya. Okay? Yung straight line. Sa paggawa ng patindig, kailangan taas is malapad at makapal. At itong bandang baba, gagawin natin medyo makitid at saka manipis. So ito yung magiging puwitan niya. Okay? So ito na yung ating patindig. So ayan manipis dito. Tapos malapad tsaka makapal dito. Okay? Excuse me. Next naman natin gagawin, syempre yung madali lang, yung kanyang ulo at saka yung kanyang puwitan. At ikakabit na natin. Okay? Paggawa ng ulo, mas simple lang. Itong kawayan na to, bibilugin lang natin siya.
Okay, saka itong isa. Okay, so ito na. Ito na yung ating magiging ulo. So last yung puwet. So para sa puwet niya, ito yung gagamitin natin. Gumamit tayo ng isang buko sa gitna. Yan yung ating igaganon. Palalambutin lang natin. Kailangan pantay na nakaganon. At ito na yung parts. Dito na natin to, tatali na natin para makita natin kung ano nangyari. Okay. Oh yeah. Ayan, mag-ano na tayo, magtatali na tayo ng ating saranggola. Siyempre kailangan natin ng tanse, marker, metro, pansukat, at kutsilyo o gulok. Parang kay Rambo to. Wow! So unahin natin itong patindig at saka itong paripa. Kung magtatali kayo ng tanse, simulan nyo muna, gawa muna kayo ng 8 knot. Matibay ito. Parang pinaka-lock niya. Mainit ah. Parang tamang pagtatali nito. Maraming iba't ibang klaseng pagtatali. Basta itali ninyo na matibay. Okay. So pag naitali nyo dito sa patindig niya, ilagay nyo dito yung kanyang paripa, above, under, tapos lipat dito sa kabila, above, under ulit. Ulitin natin ng mga 3 beses. Above, under, above, under ulit sa taas. Okay. Siyempre, hindi pa matibay yan. Ang gagawin nyo, tatapakan ninyo, hihilain nyo ng unti-unti. Wow! Wala pa yan sa sentro. So gagamit kayo ng panukat. So meron siyang 168 centimeters. So siyempre, i-divide natin sa 2 para makuha natin ang gitna. 168 divide to 83. 84. Sukat tayo ng 84 dito. Ayan, sakto. Gitna na agad. Wow! Okay. Gitna na siya. X. Isang technique para wala kayong metro kung gusto nyo sukatin ang gitna. Kunin nyo tong tali. Ipitin nyo dito. Kunin nyo lang ito. Dito. At i-compare ninyo doon sa kabila. So dapat balance siya. Almost balance. Tignan natin ng konti. Dito. At doon sa kabila. Okay. Ganun lang din ang gagawin dito sa pangalawa. So itali na natin. Maekis naman.
A few moments later. Alright, nandito na tayo sa next part ng ating saranggola making. Ang paglalagay ng pabalat niya. So, ito na yung ating saranggola. Ano yung mga kailangan natin? Siyempre, unang-una, plastic. So, para sa saranggola na to, meron tayong red yung ulo, tapos blue yung kanyang palawing-wing. Itong parang garbage bag, kulay black yung kanyang sapuetan o palikpik. Kailangan natin ng gunting. At para maidikit siya, kailangan natin ng katol. Stop it. Get some help. Okay. Paalala po, ito po ay para sa plastic. Hindi po to para sa inyong ilong. Siyempre kailangan nagbabaga to para mapaso natin ang ating plastic at lumikit siya. Okay? So, simulan natin. So, ito na.
Lagyan na natin ang design na black. Kanyang puwet. Gawa na yung ating saranggola. Kulang na lang yung ating palawings. Palawings wings. Palawing. So, kakabit na natin ito dito. And then, okay na. Alright, so yun na ang ating product na saranggola. So I hope ay nagustuhan ninyo. Thank you sa panonood nitong video na to. At kung nagustuhan ninyo ito, please like and subscribe. I-hit nyo na rin yung notification bell para pag may mga video ganito, updated kayo. So thank you! And keep safe guys, lalo na ngayon sa COVID-19 crisis. So bye-bye, God bless!